Isang dalaga na puno ng pangarap, ngunit isang buhay na maagang nawala. Si G. Rose Lood, 18 years old, ay kilala ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang masipag at may malaking pangarap sa buhay. Tulad ng maraming kabataan, nais lamang niyang makatulong sa kanyang pamilya at makabuo ng mas magandang kinabukasan. Ngunit isang nakakagulat ang pangyayari na yumanig sa kanilang komunidad matapos ang matagpo ang wala ng buhay makalipas ang ilang araw na namising ang dalaga. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumilitaw ang mga detalye at aligasyon na lalong nagpapabigat sa kaso. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay G. Rose? At paano nahuwi sa trahedya ang buhay ng isang kabataang puno sana ng pag-asa? Sa videong ito, tatalakayan natin ang mga impormasyong lumabas tungkol sa kaso batay sa mga ulat at investigasyon ng mga otoridad. Si G. Rose ay tubong Mindanao. Nasa payak na pamumuhay, ngunit masayahing dalaga at matulungin sa pamilya. Mahilig itong sumayaw at paborito nito ang maglaan ng oras sa TikTok. Ngunit kahit nasa inosenteng pag-iisip pa ito, ay pangarap nitong may ahon ang pamilya sa hirap. Kaya naman pagka-graduate niya ng high school ay wala na itong sinayang na panahon at agad itong naghanap ng trabaho. Sakto naman na umuwi ang kanyang tiyuhin na si Elmer Lood, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Si Elmer ay nagtatrabaho bilang dicer sa isang malaking grocery sa bayan ng Panglao, Bohol. Dahil din sa hirap ng buhay, ay sumama si G. Rose sa kanyang tiyuhin pabalik sa Bohol upang doon na magtrabaho. Makalipas ang isang linggo ay nakahanap naman ng trabaho si G. Rose bilang waitress sa isang establishmento doon. Nagtatrabaho si G. Rose bilang isang waitress sa Mama Len Barbecue House. Malaking adjustment ang ginawa ni G. Rose dahil hindi ito nasanay na panggabi pumapasok sa trabaho. Pero kahit na ganun, pinilit ni G. Rose na maka-adjust dahil gusto nito na matulungan ang kanyang pamilya sa Mindanao. Hindi kalakihan ang sweldo dito, pero okay na din para sa kanya basta meron lang siyang maiuwi na sweldo at makapagpadala kahit konti sa kanyang pamilya doon sa Mindanao. Kasalukuyang nakikitira si G. Rose sa kanyang tiyuhin, ngunit dahil sa kalayuan na din ng kanyang pinagtatrabahuan ay napagdesisyonan nito na mangupahan na lang upang makatipid sa transportasyon. Naging okay naman ang takbo ng buhay ng dalaga hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan ng lahat. Ito na pala ang kanyang una at huling trabaho na mapapasukan. Dito magsisimula ang mabibigat na revelasyon na sigurado ikagugulat ng lahat. May 5, 2026 nang may ulat na nawawala ang isang 18 years old na dalaga na si G. Rose. Naging palaisipan ang pagkawala ni G. Rose dahil hindi ugali ng dalaga na umalis nang hindi nagpapaalam, lalong-lalo na wala umanong idea ang mga kaibigan at katrabaho nito kung nasaan ang dalaga. Labis ang pag-alala ng mga magulang ni G. Rose nang mabalitaan na nawawala ang kanilang anak. Inireport ito sa Panglao Police Station. Sa pangunguna ni Police Major Sherwin Distora, ang hepe ng istasyon, ay agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa barangay upang mapabilis ang paghahanap. Tumulong na sa paghahanap ang mga kamag-anak, kabilang ang tiyuhin ni G. Rose na si Elmer Lood at mga kaibigan ng dalaga. Ngunit bigo silang mahanap ito. Nasaan na kaya si G. Rose at ano ang nangyari sa kanya? Alamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Makalipas ang 3 araw, May 8, 2026, may isang concerned citizen na nag-report sa kapulisan na meron ng bangkay na nakita sa isang damuhan at tila tapunan ng mga basura dito sa Sitio Talisayan, Barangay Dulho, Panglao, Bohol. Agad na pinuntahan ito ng mga otoridad kasama ang mga opisyalis ng barangay. Nang makarating sila sa lugar, nagulat ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Isang babae ang nakahandusay sa isang basurahan at wala ng buhay. Sa inisyal na investigasyon, may saksak sa dibdib ang biktima at kinilala ito na si G. Rose Lood, 18 years old, isang tubong Mindanao at wala nang saplot pambaba ang bangkay ng dalaga. Isa sa mga tinitingnan ng mga pulis na baka ginahasa ito bago pinatay. Samantala, nito lamang May 5, 2026, umalis umano raw si G. Rose patungo sa kanyang pinagtatrabahuan upang kunin ang kanyang sweldo.
Agad naman na pinuntahan ng mga otoridad ang kanyang pinagtatrabahuan, ang Mama Lene Barbecue House. Ngunit napagalaman na naibigay ng establishmento ang kanyang sweldo at nabanggit ng isang kasamahan niya roon na may kasama daw si Giros na isang lalaki. At iyon ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin na si Elmer Luod. Agad na pinuntahan ng mga kapulisan ang tiyuhin na si Elmer at kinumpirma kung siya ba ang huling nakasama ng dalaga bago ito nawala. Sinabi ng tiyuhin na ihatid niya lang raw ang pamangkin sa kanyang boarding house dahil gabi na daw iyon at agad na itong umuwi sa kanila. Pagkatapos ng pag-iimbestiga ng mga pulis, ay agad na nagtungo si Elmer sa Mindanao at pinuntahan niya ang mga magulang ni Giros. Dito naganap ang malaking revelasyon na hindi inaasahan at ikagugulat ng lahat. Dahil sa konsensya ng tiyuhin, dito niya inamin sa mga magulang ni Giros ang buong pangyayari bago nawala ang dalaga. Inamin niya sa harapan ng mga magulang ng biktima na siya ang responsable sa pagkamatay ng kanilang anak at kusa siyang susuko sa mga kapulisan sa Bohol upang harapin ang kasalanang ginawa. Gumuho sa hinanakit ang mga magulang ni Giros dahil hindi nila inaasahan ang mga revelasyon ni Elmer. Hindi sila makapaniwala na magagawa ng mismong tiyuhin na patayin ang mismong pamangkin. Samantala, dinideny naman ng tiyuhin na kinahasa niya ang pamangkin. Ngunit, kumbinsido ang pamilya ng biktima na posibleng ginahasa niya ang kanilang anak dahil sa wala na itong saplot pangbaba na matagpuan ng mga pulis ang bangkay ng kanilang anak. May 9, 2026, kusang sumuko ang isang 37 years old na tiyuhin na si Elmer Luod sa Panglao Police Station at doon inamin ng tiyuhin ang kanyang kasalanang ginawa. Kinumpirma naman ni Police Major Sherwin Distora, ang hepe ng Panglao Police Station, na nasa kustodiya na nila ang suspect. Ayon sa kanya, ang tiyuhin ang huling kasama ng biktima habang nagiinuman noong May 5, araw ng Martes. Ngunit dahil sa isang maliit na pagtatalo, nasakal umano niya ang biktima hanggang sa ito ay mamatay. Pero hindi kumbinsido ang kapulisan sa kanyang salaysay dahil nakitaan ng saksak sa dibdib ang dalaga at wala nang suot pang ibaba ito. Kaya posibleng sinaksak at ginahasa ang biktima hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Isa sa ilalim pa sa autopsy ang bangkay ng biktima upang makasigurado ang mga kapulisan sa isusumiting report at ma-file ang kaukulang kaso sa suspect. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng autopsy at kung sakali man na ginahasa ng tiyuhin ang biktima, ay dadagdagan ng panibagong kaso na rape ang tiyuhin maliban sa kinakaharap na kasong homicide. Manatiling nakatutukoy sa channel natin para ma-update kayo sa kasong ito. Samantala, hustisya ang sigaw ng pamilya ni Giros. Hindi sila makapaniwala na wala na ang kanilang anak. Napakabait at matulungin na anak si Giros ayon sa kanyang ina at hiling nito na mabulok na sa kulungan ng tiyuhin. Sa kwentong ito, atin napag-alaman na hindi batayan ang pagiging katugo ng isang tao upang masabi natin na ligtas na ang ating mga anak sa kanilang mga kamay. Dahil mismong kadugo pa mismo ang tumapos sa kanyang buhay. Para sa mga magulang, huwag basta-basta ipagkatiwala ang inyong mga anak kahit pa sa mismong katugo nito. Maging mapangmatsyag at maalam sa kung sino ang mga sinasamahan nila, lalo na kung babae pa mismo ang inyong anak. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!